Inusisa ng House Justice Committee ang mga batayan ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang punto ng pagdinig, nagbigay ng komento ang isang kongresista tungkol sa isang aktres. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina! Emil, isa-isang tinalakay ng House Committee on Justice ang grounds for impeachment sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang simulan ang deliberasyon sa sufficiency in substance kanina. Meeting of the Committee on Justice is hereby called to order. Tinalakay isa-isa ng House Committee on Justice ang basehan kung bakit nais ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Una rito, ang kaugnay sa 500 million peso confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at sa 112.5 million peso confidential funds ng DepEd ng kalihim siya nito noong 2023. Meron hong testimonya na sinasabi na yung mga yon, yung mga funds na yon ay hindi naman talaga nagamit dun sa mga dapat ipaggamit ng confidential funds. Nakita natin yung mga acknowledgements receipts ng mga which appear to be questionable and fictitious names. These were approved by the Vice President herself. May pirma siya sa certain documents as attached. No allegations is made that the respondent received the funds or personally benefited, which is very important, yung personal benefit. Hindi naman ho kailangan ng personal benefit sa malversation. In fact, marami pong mga nasasakdal ngayon sa Sandigan Bayan. All they did was basically just sign into the disbursement vouchers, sign into the bidding documents. Nakapila ho sila doon ngayon, nakapiit ho sila sa mga kaso on malversation kahit sinasabi na wala ho silang personal benefit. Sa issue ng confidential funds, idinidikit ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. Ang utos, ipinarating daw ni Colonel Raymond Lachica, ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group. So ito na po yung sagot sa tanong kung saan po napunta yung pera na binigay kay Lachica. Base po ito sa affidavit ni Madriaga. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Lachica, pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Pagdating sa pangalawang ground na konektado sa confidential funds ng Department of Education noong panahong nakaupo bilang kalihim si Duterte at sa third ground kaugnay sa umunoy panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, nagtalo ang ilang kongresista kung sakop ba ito ng impeachment o hindi. Sabi kasi ng ilang kongresista, hindi naman daw impeachable official ang DepEd Secretary. Section 2 of Article 11 enumerates the officials that will be impeached. I cannot see here the Secretary of DepEd to be impeached. In other words, Madam Chair, these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. Pero pagkontra ng ilan, hindi pwedeng ihiwalay ang pagiging VP at pagiging DepEd Secretary ni Duterte dahil iisang tao lang siya. Hindi ho pwedeng gano'n na kung ano lang ang ginawa bilang VP, hindi yung as a DepEd Secretary, even if these are related in terms of modus, in terms of pattern, in terms of system, ay hindi na dapat cognizable by an impeachment proceeding before the House Committee. Otherwise, I can just commit violations, I can just commit offenses and skirt accountability. You are now recognized. Nagpakita rin ng video si De Lima mula sa isang hearing ng Kamara noong 19th Congress bilang suporta sa umano'y panunuhol sa ilang DepEd official, pati na video ng bise na umano'y pinagbantaan ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Caraneta at si Martin Romualdez. No joke.
No joke. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. Words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. Para sa panlimang ground tungkol sa umunoy unexplained wealth at hindi pagdedeklara ni Duterte ng lahat ng ari-arian niya sa kanyang SALN, sabi ni De Lima, balak niyang ipasabpina ang SALN at bank records ng bise sa hearing proper. Nagpalabas din si De Lima ng video ng bise sa ilang rally at press conference para suportahan ang pang-anim na ground tungkol sa umunoy pagkakasangkot ni Duterte sa political destabilization, sedition at insurrection. Pero ipinunto ni Quezon City Representative Bong Suntay na hindi pwedeng parusahan ng isang tao dahil lamang sa kanyang iniisip. Sa paglalarawan niya sa kanyang punto, may sinabi si Suntay na inalmahan ng ilang kongresista dahil sa pagiging offensive umano sa kababaihan. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Sa botong 13 yes, 2 no at 2 abstain, binura ang komento ni Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. The chair Yes. would like to state that if the manifestation of the justice member offends the sensitivity of the justice members, then it means that we are crossing the boundaries already. Madam Chair. After all, we rule here by the judgment of the justice members. Natapos na ngayong araw ang deliberasyon sa sufficiency in substance ng third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa ito pinagbotohan kung sufficient in substance nga, pero nanindigan dito ang endorser na si Representative Laila De Lima. Bukas naman sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee on Justice, sufficiency in substance naman ng fourth impeachment complaint ang kanilang tatalakayin. Sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, sakaling sufficient in substance nga ang mga reklamo, pwede nilang idaos ang hearing proper sa Abril. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.